Kung hindi mo susubukan, kung hanggang plano ka lang, walang mangyayari at hindi mo malalaman. Ika nga, if your dream doesn't scare you, it's not worth it. You should try, act on it, rather than regretting it for the rest of your life if you don't. Kung kaya nga po, take courage because the Lord will help you to realize your dream. This is a success story of a man who started as a self-supporting student and is now a restaurant manager. As a high school student, he supported his studies by selling kakanin, embutido, and ulam, kahit anong ulam, and worked part-time to help finance his education. After ng kaniyang senior high school, wala na akong balita sa kaniya. Hindi ko na alam kung anong sumunod na mga ganap sa buhay niya. But one day, I was surprised when I entered this restaurant in the mall and saw him assisting and supervising the crew. On his nameplate, pinned to his uniform, was the designation manager. Brothers and sisters, walang imposible kung porsigido ka sa pangarap mo. Huwag mong bibitawan at susukuan ang mga pangarap mo dahil may Diyos na gumagabay. Mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo at kailanman hindi kaniya susukuan hanggang maabot mo ang mga pangarap na inaasam mo sa buhay. Brothers and sisters, the readings for this Sunday capture the theme of faith, perseverance, and trusting the process. The first reading from the book of the prophet Habakkuk tells us, it describes the frustration of Habakkuk. But the Lord responded to him and said, that a vision still has its time, presses on to fulfillment, and will not disappoint. If it delays, wait for it. It will surely come. It will not be late. Kung kaya nga po, in the first reading, the Lord encourages Habakkuk and his people to persevere, to have faith, and to continue believing in the power of God who saves and liberates. May Diyos na nandyan, nakaabang palagi. At ang hinihingi ng Diyos sa kaniyang bayan ay maghintay, maniwala. Timothy, in the second reading, also teaches us to steer into flame the gift of God that He has bestowed on us. Because God did not give us the spirit of cowardice, but rather the spirit, power, love, and self-control. We should not be afraid of trying and letting our dreams remain unfulfilled. Baka pagsisihan natin balang araw. Huwag nating hahayaan na masayang ang bawat pangarap na mayroon tayo sa ating buhay. Huwag mong sasayangin ang bawat pangarap na mayroon ka sa buhay mo. Every action we take today is a building block for our future, including your studies, kung ikaw ay nag-aaral, kung ikaw ay estudyante, including your skills, including your habits, including your attitude,
At lalong-lalo na your faith, ang pagtitiwala mo sa Diyos. The future starts today, not tomorrow. Huwag mong sasabihin ang napaka-popular na expression ngayon, sana all. Pag may nakikita tayo sa social media ng mga magagandang bagay na pinopost ng ating mga kaibigan, napapasabi tayo, itong expression na ito, sana all. Kung ang sana all mo ay may ginagawa ka, nagsimula ka na, I am sure you will be amazed how God will bless your life. Kailangan ng pagkilos sa buhay. The gospel teaches us to have faith, to believe in the power of God, and to trust in the process that He gives us to fulfill and realize our dreams. Narinig po natin sa Ebanghelyo, the Lord says, if you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Kung kaya nga po, mga kapatid, sa mga pagbasa ngayon, ipinahihiwatig sa atin, itinuturo sa atin na walang imposible kung ikaw ay porsigido. Walang imposible kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa buhay mo, ikaw mismo ay may pagkilos. Huwag mong hihintayin, huwag kang ma-amaze sa mga nakikita mo sa paligid mo, sa social media. Ang mga kaibigan mo ay malayo na yung nararating sa buhay at sinasabi mo na lang, sana all. Kung ang iyong sana ay ginagawa mo na ngayon at nagtitiwala ka sa kapangyarihan at biyaya ng Diyos at mayroon kang pagkilos na ginagawa sa buhay mo, ang sana all mo ay magiging reality sa buhay mo. Sabi sa kanta ng isang Pinoy rock band, sabi nila, libre lang mangarap at walang hanggan ang paghiling. Tama. Ang mangarap ay libre, pero hindi dapat nagtatapos ang lahat sa pangarap lang. Dahil kailangan ng pagkilos, action. Kailangan ng sakripisyo. Kailangan ng disiplina. Kailangan ng pagtitiwala sa kalooban ng Diyos para sa kaganapan ng mga pangarap. Dahil sa pagitan ng mga pangarap at ng buhay sa kasalukuyan, ay nakapaloob ang iyong pagpili. Your choice, your decision, your attitude, and your faith matters a lot. Maging matalino at praktikal tayo sa mga desisyon na gagawin sa buhay. Lagi nating pipiliin ang mga bagay na maghahatid sa kaganapan ng mga pangarap na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen.